Age problem number 2. Sige, sagutan natin. Ano po? So sabi dito, when Gwen is 14 years old, her father was 37. Now that Gwen's father is twice as old as Gwen, how old is Gwen? A, 20, B, 22, C, 23, or D, 25. Ano? O sige, focus muna tayo ulit sa first sentence. Sabi dyan, no, when Gwen is 14 years old, her father was 37. O question, sino mas matanda? Yung tatay o yung anak? Siyempre, yung tatay. Ano? Palagi naman na mas matanda ang tatay kaysa anak. So, ilan ang edad ng tatay ng father? Sulat natin, that is 37. O ilan naman ang edad ni Gwen? That is 14. O edad ni Gwen is 14. Ano? O kapag tinanong, ilan pa lang agwat ng edad nila, nung tatay at saka nung ni Gwen, ang sagot ay 23. O ibig sabihin, 23 na mas matanda yung tatay kaysa sa anak. Kasi mas matanda naman talaga ang tatay kaysa sa anak. Ano po? Ngayon naman, focus naman tayo ngayon sa pangalawang sentence. Sabi niya, no, ngayon daw, now that Gwen's father is twice as old as Gwen. Ngayon, ibig sabihin daw, ngayon na taon, doble na ang edad ng tatay kaysa kay Gwen. O ngayon, ang tinatanong is, ilang taon na ngayon si Gwen? O para magawa natin to, simple lang, ano, lahat ng mga nakikita mong options, dadagdagan mo ng 23. Kasi ang rule dyan is, sa age problem, ang age gap ng dalawang character is always constant, hindi nagbabago. O, paano ko nasabing hindi nagbabago? Halimbawa, sabihin natin, 14 yung si Gwen, 37 si tatay. Sabihin natin, ngayong 2026, di ba? Ngayong 2026, si Gwen, 14, yung tatay, 37. Tama? Ilan ang gap nila? 23. O, sa sunod na taon, 2027, o, si Gwen na, magki-15, magpi-15, yung tatay naman, magta-38. So, ilan ang gap nila? 23 pa rin. Tama? O, constant nga. Walang pagbabago. O, 2028 naman. O, ilan ang edad ni Gwen? 16. Ilan ang edad ng tatay? 39. Ilan ang gap ng edad nila sa 2028? 23 pa rin. So, ibig sabihin, yan ang rule na sa age problem, kapag tumanda, tatanda sila lahat. Kapag nagdagdag ka ng tatlo, dadagdag silang tatlo. Kapag nagbawas ka ng tatlo, babawas silang tatlo. Kaya, constant. Sa anumang panahon, constant ang edad ng mga characters. Kaya dito, sabi sa tanong kasi dyan, now that Gwen's father is twice as old as Gwen, ibig sabihin, doble na daw yung edad ng tatay kaysa sa anak. So, ibig sabihin, lahat lang ng mga edad, dagdagan mo ng 23. O ngayon naman, tingnan natin yung mga options. By the way, yung mga options, ito yung edad ni Gwen. Ano po? O ngayon, tinatanong sa atin, ano dyan ang edad ni Gwen? Ano po? So, ang gagawin mo lang dyan, dagdagan mo lang yung edad ni Gwen ng 23. Kasi nga, ang agwat ng tatay at saka ni Gwen ay 23. Ano po? O tapos, yung kakalabasan, yung total, kapag dinagdagan mo ng 23, ito yung maging edad ng tatay. Ano po? O for example, tingnan mo ang letter A. O letter A, 20. Edad ni Gwen plus dagdagan mo ng agwat nila, 23. O 20 plus 23, ang total ay 43 years old ngayon yung tatay. O question, doble ba yung 43 sa 20? Ang sagot ay hindi. O di mali mo yung letter A. Gets ba yun? O ngayon naman, letter B. Anong edad ni Gwen? 22. Dagdagan mo ng 23, that is, ilan na? 45. O ang tanong, doble ba? Ang 20 sa 45, hindi pa rin. Hindi naman yung doble. O tinan mo yung letter C. O dalawa na tinanggal natin na A and B. Tingnan mo yung letter C. 23 edad ni Gwen. Plus, dagdagan mo ng 23 pa yung agwat nila. O 23 plus 23, edad that is 46. O question, doble ba yung 46 ng 23? Yes, pag dinoble mo ang 23, that will result to 46. O di, tama pa lang letter C. Pero may letter D pa rin, i-verify pa rin natin. O 25. 25 plus 23, ilan yun? O 48. Doble ba ang 48 ng 25? O hindi naman. Tama? So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin dito ay letter C. Ano po? Kasi sa edad pa lang 23, ang magiging edad ng tatay ay 46 kung ang agwat nila ay 23 kasi constant naman yun. No? O yan. Ang ginagawa ko dito, simple lang. Kaya pala nating masagutan yung age problem kahit na walang complicated na formulas. Although, pwede naman talaga siyang sagutan ng formulas ang mga age problem. Pero hindi lahat kasi marunong gumamit ng formulas sa mga age problem. So, ang tinuturo ko dito, yun kasi ang kinagandahan kapag merong mga options lang. Kapag may mga options, pwede mong paglaruan yung mga options, makukuha mo yung tamang sagot. Guess ba yan? Kung natuto ka sa video ni Sir Nestor, pakilike naman po ng video. And then tayo comment naman kung taga saan ka para alam ko hanggang saan nang reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone. And God bless. Bye-bye.